Mabuhay muna ang ating pagkikwentuhan kasama ang mga secret agents na handa ng mag-age reveal dito sa The Age is Right! Dito mga Tower Cats, ang age at premyo ang trophy. Natin. Tama natin. Ang player na pinakamalapit ng hula na hindi overage sa may chance mag-uwi ng trophy. Yun, Ay, premyo. na premyo. Bossing. Kapag narinig nyo naman ito, ay, Martes Santo na. Ibig sabihin, may naka-eksakto sa unang hula. Kaya instant pa premyo, 5,000 pesos. Agad-agad, kaya maglaro na tayo. Team Studio, itaas ang hawak ng mga numbers. Good luck! Rockers! 198! 198! Get down! Hello, 198. Ay, ate! Ay! Ano po pangalan niya, ate? Ano pangalan? Blessy Ginto. Kailan ka pa naging blessy? Blessing po. Baka naman nilagay mo lang yan, ha? Legit. Teka, saan ka? Legit number cards ako. Teka, saan? San Jose del Monte, Bulacan. Uy, taga San Jose, shout out. Ang dami niyo po. Ilan po kayong nagpunta dito ngayon? Yun po, Ma'am Main, 15. Good luck sa'yo. Doon ka na muna. Good luck, Miss Blessy ng San Jose. Boss Joey. 155. 155. Get down! Okay. Parang kahawig din ni Miss Blessy, ah. Oo nga. Hi po, 155. Hello, anong pangalan? Ni Ako po si 155. Fatima. Po. Fatima po, Fatima. Gandang Fatima. pangalan. Taga saan po si Miss Fatima? sir. Taga Mandaluyong po. Wow, ang layo ng pinanggalingan niyan. All the Mandaluyong. May Yes, sinasabi baby si face. Ryan, pare. Ang Oo. napubunot natin so far, dalawang medyo religious yung tunog eh. Oo nga. Blessy at Fatima. 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 Ang gagandang pangalan. Okay, sige. Good luck po sa inyo, Good luck, Miss Fatima. Okay. Boss Joey. Tingnan natin. 90. 90. Ay, Oh. white ng hair, boss. Gray hair. Hello! Ay, saan po ang punta? Comedian, ha? Hello. Okay, dito. Ano pangalan? Yuki Romeo Sakurov. Yuki. Hi. You Japanese? Japan- No, Japanese. taga Davao, Bisaya. Pangalan lang ang Wala kang Japanese. lahing Japanese? Father? Tatay mo? Hapon. Okay, good luck, Good luck Yuki. po sa inyo. Sige. Yay! Ayos, kompleto na. Ito na, simulan na natin ang laro. Ito na, ang round 1-1. Kailangan lang hulaan ang age ng secret agent. Ito na siya, Dapper Gods. Pasok! And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Mga Dapper Gods, si Father Raul ay isang singing priest and lift up your hands ang madalas niyang kantahin noong siya ay bata pa. Si Father Raul. Bless you. God bless you. Thank you, bossing. Ilang taon na si Father Raul? Tingin mo. Dahil father na siya, mga 57. Parang patanong yung 57. Parang hindi po 57 kayo po. sigurado. 57? 57. Final answer? Final answer, bossing. 57. Dahil father na daw siya. Pero marami na po mga batang pari ngayon. Ha? Kayo po, Miss Fatima, ano po ang tingin yung edad ni Father Raul?
55 po. 55, bumaba ng 2 taon. Ano naman pong pinagbasihan nyo? Sa bihis po. Sa bihis. Ha? Sa bihis daw. Baka sa tindig din ni Father Raul. Tindig 55. Bihis, pare. Final answer na po yun, Miss Fatima? Final na po. Lock it, 55. Yeah, si Yuki. Sir Yuki. Si Father Raul po, tingin niyo po, anong edad? Kasi alagad ng Diyos parang 56. 56 nila mga na 1 taon. Final answer, Sir Yuki? 56. 56. Lock it. Bossing, for round 1, ang hula po ni Miss Blessy, 57. Si Fatima, 55. And si Yuki, 56. Ang pinakamalapit na hula sa inyo na hindi overage ang papasok sa next round. Alamin na natin if the age is right. Alamin natin kung sino papasok sa next round. Age reveal. Ilang taon si Father Raul? Oy! 6 years old si Miss Blessing. May pinakamalapit na hula. Miss Blessing, pasok ka na po sa next round. Blessing. O, sige, pahinga ka muna ron. Relax muna, Miss Blessing. 60 naman pala si Father Raul. 60 years old. Father, Ay, Jose. patawarin niyo po kami sa mga katanungan namin, Father. Kamusta po? Ito mukhang obis po eh. Kamusta po, Father? Mabuti naman. Napakagaling niyong kumanta. Oh, thank you so much. Ano kayo uwi? Oy, hindi mo na uuwi. Kasama ako. Pwede mo na ako magpaturo ng kanta eh. Meron ba kayong mga original na kanta? Maganda yun. Yes po. Kinakanta niyo rin yan pag ano? Oo, sa kasi- misa. Paminsan-minsan pag medyo yung fit yung yung aligning message. Oh. Mamaya pakinggan natin. Yeah. Father, kailan kayo nag-decide na para magpare? Noong 15 years old. 15? 15 years 15 years old, yeah. Bakit po? Hindi, kagaya ni Wally, gusto rin magpare nito dahil nasa laki sa kumbento. Kayo po, may kamag-anak ba kayo na pare? Wala naman, pero yung lumaki rin ako sa simbahan kasi nag-serve ako as altar server. Altar boy, you know. At doon na-develop yung interest ko sa pagpapare. Yeah. Hanggang saan nyo naman na kuha yung pagkakantang talent na yan? Talagang mahilig lang akong, sadyang mahilig na kumanta. Tumutugtog kayo ng instrumento. Konti, keyboard saka gitara. Oh, yun. Konti lang. Hindi, mga pari talaga, entertainer din yan eh. Pero nung magpapari kayo, anong sabi ng pinaalam nyo ba sa magulang nyo? O nakikita na nila itong anak ko, paglaki nito, magiging pari ito? Siguro kasi parang sila yung nagiging example ko kasi talagang every Sunday dinadala kami sa simbahan para magsimba at araw-araw noon sa panahon na yun nagdadasal kami ng Santo Rosario yung buong pamilya. Buong pamilya. Matagal po ang As ever. pagpapare. Yeah. Di Inabot ba kayo ko. sumuko? Di ba meron pong time dyan na palalabasin muna kayo kung ilang buwan? Yeah. Ay, titignan Ano kayo? nga tawag doon, Father? Pag seminarista kayo, tapos parang mag-aon Ang mo na. tawag doon ay regency. So 1 year kang mag-exposure sa labas. So, ako dalawang beses kong nag-attempt na lumabas. No? Na akala ko, nagkaroon ako ng mga pagsubok, na crisis at saka I thought na prison was not for me. Pero May energy na bumalik sa inyo. Binabalik kayo. yeah, magaling yung formator ko kasi sinabihan ako, huwag ka mo nang lumabas, bumalik ka after a month, palipas mo na 1 buwan. So paglipas 1 buwan, wala na. Okay na ako. Bumalik na kayo? Hindi, andun ako sa loob pero sabi niya, nung nagpaalam ako, sabi niya, huwag ka mo nang lumabas. Padaanin mo na ng 1 buwan. And then balik ka, pag-usapan natin uli. So hindi na ako, in the meantime, umayos naman yung buhay. Brother, dumarating din ba yung oras na habang nagmimisa kayo at nakikilala na rin kayo habang nagmimisa kayo, meron bang sikretong nagpupunta sa inyo at nagdudulong ng kanilang mga problema na napapayuhan ninyo? Oo. Ano po yung Marami. number 1 na problema na madalas ang naririnig ninyo? Bukod sa pera po. Actually, more on the kwan eh.
yung palagi nahuhulog sa kasalanan. Sa mga confession kasi kalimitan kasi sa kumpisal. Ano? So, yung struggle ng mga, I should say sa ngayon, rampant yung pornography. Ano yung madalas na ipinapayo nyo sa kanila? At sa tingin nyo na alam makukuha nila, maiintindihan nila. Kasi dapat mapapaliwanag po natin ng maayos para mas madali nilang maintindihan. Ano po yung lagi nyong ina-advise sa kanila? Ang pala kong ina-advise is simulang magbasa ng Bible, Biblia. Ano? Kasi sa Catholic Church, meron tayong araw-araw, meron yung mga pagbasa eh. Kasi isang araw may babasahin kayong verse. Yes. Hindi lang siya verse, talagang isang biblical passage, ang gospel halimbawa, no? Na araw-araw yun. So, madali mo siyang makuha. At meron din yung mga accompanying reflections, pagninilay na nakakatulong para sa application ng salita ng Diyos. Father, Yes, forgive bossing. me. Forgive me for I have sinned. My last confession was... Ay, confess. wala lang. Tinawag na kita. Father, madako naman. Kinabahan ko na, wala sa script yun ah. Madako naman tayo dun sa hilig mo na pagkanta. Kayo po ba ay, sabi mo nga may mga original songs kayo. Nakapag-record po ba kayo ng mga awit ninyo? Opo, nakapag-record na po ako ng 6 music albums. 6 na po. 6 albums. Lahat po ito mga inspirational songs. Yeah, inspirational gospel religious songs. Father, Yes, forgive bossing. me for I have sinned. Hindi. Kasi doon ko itutuloy yung tanong ko eh. Gaano ka importante yung confession sa pare? Napakahalaga kasi yun yung pakikipagsundo sa Panginoon eh. Yung, meron naman kasi yung parang sinasabing direct, pero iba din yung pupunta ka sa sakramento ng kumpisal kasi yung pari naman ay papakinggan ka lang eh. No? The priest is not there to judge you. Ano? Papakinggan ka lang and then you will be encouraged na ikumpisal yung mga dinadala mong mga kasalanan na nakakabigat na yung puso. And then, papayuhan ka. And then, sinasabi namin na natutuwa ang Panginoon na bumalik na lumalapit ka sa Kanya. No? At ibinibigyan namin yung pagpapatawad. At karamihan doon sa mga lumapit ay talagang iba yung pakiramdam nila. No? Parang nabunutan ng tinig, parang nagkaroon ng bagong chance, opportunity, ika nga, no? Na Pag-asa. Pag-asa, of course. No? Lover Gods, Father Raul Caga. Thank you, Father. Thank you, Father. Okay, Fatima and Yuki, may chance pa kayong makapasok sa next round. In the meantime, hanap po tayo ng mga kasama nila. Para Joey. 135. 135! Dito ka. Hi! Okay. Ano pangalan? Max. Ha? Max. Max! Teka, saan ka, Max? From Las Piñas City. Galingan mo, Max, ha? Good luck! Ito na, sisimulan na natin ang round 2. Ito na ang ating next secret agent. Pasok. Mga Dabber Cats, si Mary ay dating working student na ngayon ay isa ng resort owner. Wow! Big time! Parang gusto kang katapatan, pare. Max, ikaw ang una. Ano sa tingin mo ang edad, ang age ni Mary? 35. Mabilis ang isip ito. Mabilis, sumagot, bossing. 35. 35. Nanay mo, ilang taon na? 42. Alam mo, ha? Opo. Ay, alam. Oo, Shout out, galing. mami. So, 35, is that your final answer? Ay, parang hindi pa sigurado. Uy. Yes. Yes. Okay. 35. Lots. Miss Fatima, kayo po. Ano po ang hula nyo na edad ni Mary? 32. 32. Binabaan. Bumaba. Bakit tingin mo? Anong pinagbasihan? Gusto ko lang to. Gusto mo lang? Oo. Bakit hindi? Final answer? Final Kompleto po. na tayo. May Mary na.
Ay, oo nga. Miss Mary. 32. Lock it. Sir Yuki, parang grabe ang pagsipat mo kay Miss Mary. Ano po sa tingin yung edad niya? Sa blouse na may 2. Sa blouse na may 2. Tas Ano may kaya 6. yun? May 6 at may 2. 62. Pwedeng 26. Pwedeng 29. 29. Binaliktad ang 6. Nagbase po kayo sa blouse. Tama? Sa blouse at sa gut feel. Final answer po, Sir Yuki? 29. 29. Sure na po, Bossing round report. For round 2, we have 35, 32, and 29. Ang pinakamalapit na hula na hindi overage ang papasok sa next round. Alamin na natin if the age is right. Hayop sa blouse. Alamin na natin ang age ni Mary. Age reveal. Oh, 45. Hindi. 41. 41! Uy, Max! Galing mo, Max. Galing! Kung may pinakamalapit na hula, pasok ka na sa next round. Relax you. ka na muna, Thank you po. Max. Galing, Okay. And thank you. Ay, thank you. Thank you kay you. Kompleto na. Si Yuki lang wala kami maisip ni Ryan eh. Yuki. Si Max, yung katabi ni Cristo. Si Oh. D-Max. Si D-Max. Si Dimas yun eh. Katunog eh. Pero, Pwede na. pero parang kompleto na. Andiyan na si Judas, oh. Tama. Nasa kaliwa, tama. Eto na, mga Dabar Cats. Si Mary. Hi, Ma'am Mary. Isang resort owner friend. Baka naman po. Yes. Pero dating, Dating student, Student. worker. Yun. Working student. Yes po. Basta ganun. Basta ganun. Ano pong trabaho niyo before? Sales agent ako before, pero yun nga, dati akong working student. Tapos ano pong course? HRM po. Wala. May lang po. Sa retouch kasi. Oo nga. Tapos po, paano naman po yung business niyo na resort? Kailan nag-start Kailan mag-resort? nag-start? Actually, nung po siya, 2020, pandemic. Laki naman yun. Saan po ito located, ma'am? Sa Padre Burgos, Quezon po. Sa Quezon. Apo. Paano po yung nag-start dyan? Sa totoo lang po, walang planong magka-resort. During pandemic lang po, sa bayan namin or sa probinsya ng tatay ko kasi, nakita namin na nagsimula po kasi yan, binili po talaga naming mag-asawa yung lupa para lang iregalo sa parents ko kasi bilang mahirap po dati, sobrang hirap para makapagtrabaho kami. Sila yung nag-alaga ng mga anak namin. And then bago mag-pandemic po, binili namin yung lupa para iregalo sa kanila para magtanim or yung patayuan lang po ng bakasyonan. Pero nung pandemic po kasi nakita namin, lalo po ako, nung pandemic nakita ko maraming tatay yung nawalan ng trabaho noon. So ang daming pumapasok sa kanya para maging construction worker, laborer. So nung pandemic kasi, 'di ba, ang may choice lang noon may pera. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi bless niya ako bago mag-pandemic. So feeling ko nung panahon na 'yon, yung pera ko kailangan noon. Kaya lahat ng nag-a-apply na tinatanggap namin para maging construction worker nung lugar and then eventually ibebenta na lang sana namin. Kaso lang po, yun nga, nung nagka-ikturang resort na siya, dinadayo na po siya. Kasi ganito siya kapag yung feeling mo, sabi ko nga, dahil galing ako sa hirap, pag mahirap ka, lesser kasi yung choice mo. Kaya kapag nagkapera ka, mas mabuting i-share mo yung choice na yun. And naisip namin nung pandemic, kung maraming tatay yung may trabaho, maraming bata ang kakain. Mas marami po kayo matutulungan, kumbaga. Opo. Kaya, Ano pangalan ng resort mo? Balay ng Itay po. Dahil nga po, parang wala akong maisip talaga na, na magandang pangalan sa kanya. Gawa po ng sakripisyo ng tatay ko ipagawa. And then yung sakripisyo ng mga tatay na gumawa po nung resort. Maganda. Ayaw mo nung Arime? Arime. Arime, taken na daw. Ito, may
Thank you na po si... Uy. Thank you, bossing. Ay, 2-5. Thank you, bossing. Shout out. Abot ko na lang. May video tayong panoorin kung paano nag-start yung resort ni Mary. Ito, panoorin natin. Balay ng Itay. Ay! Uy! May asawa ko. Ayan pa lang yun. Lupa. Oo. Wow. Yes. Oh. May jacuzzi. Oh, nakita niyo si Barabas? Di si Baraba, asawa daw po yun. Asawa ba yun? Sorry. Asawa po. Asawa. O, anong pakiramdam naman ni Itay nung Opo, nagawa. nagsiswimming na siya doon Buo sa na yung resort. pinagawa Ano? niyo? Feeling ko sobrang saya niya. Tsaka, ano po, kumbaga, yung mga kababayan niya po kasi natulungan. So, sobrang fulfilling din po siya. Hindi lang sa kanya, lalong-lalo na po sa akin. Tsaka sabi niyo po kanina na syempre galing sa hirap, sa parang konti lang yung options or choices. Yun lang po siguro yung lagi nating naiisip, yung usual na naisip natin. Pero sa toong buhay, pantay-pantay naman tayo. Lahat tayo may options, lahat tayo mayaman, mahirap. Kamukha po ninyo, di ba? From mahirap, tapos kasi nagsikap, Resort owner Tsaka po, na. ano talaga, feeling ko talaga, magtiwala ka lang kay Lord na kahit anong hirap ng buhay, basta't alam mo na nandyan siya, nananalig ka, may faith ka sa Kanya talaga. Gaya ngayon po, so 3 to 4 hours or hanggang 5 hours yung biyahe sa amin. So, may krisis tayo sa gasolina. Hindi kami talaga pwedeng dayuhin. Pero nandito ako ngayon. Actually, blessing po ito. Resort niyo po sobrang laki. Gano'n po kalaki yan? Ano po siya, yung kabuuan ng lupa po is 2.2 hectares po. Pero yung na-develop po is 1/4 pa lang po. One-fourth pa lang yan. Grabe. Siyempre maganda, di ba? Yung Mahirap. resort. Paano po yung mga struggles? Kasi pag-maintain, di ba? Pag-maintain po. Struggle po ng pag-maintain at saka totoo naman po ito. May struggle din po talaga yung from construction worker turned into hotelier. Kasi hindi po yun yung aral nila. Meron po talagang, for example, mga professional na i-hire ka. Hindi sila nagtatagal kasi hindi nila kayang tiyagain yung pagtuturo. Kasi meron po kaming mga empleyado na 54 years old, 40 years old. Kumaga sa community nyo lang din po yung mga empleyadong nakukuha po ninyo. So, pag nag-hire kami ng parting mga, yung talagang yan yung aral. So, parang feeling ko, kailangan ma-adapt agad nung mga tinuturuan. Kaya, ang nangyari, ako po yung na-stuck dun sa probinsya. Oh. Ano ba yung pinag-aralan niyo po? Sorry, kanina. BSHRM po, pero hindi po Wala natapos. pangalan, puro letters lang? Hindi. Bachelor. Bachelor letters. of Hotel and ano sakto po. din naman pala. Saktong-sakto rin. Feeling ko nga po, kaya siya binigay ni Lord sa akin. Meant to be for po. Oh, Parang para dito po Para ako. sa'yo. Baka po may mga Dabarkads na gustong mag-book sa Balay ng Itay. Saan po kayo pwedeng hanapin? Actually, ano siya ngayon, dinarayo naman siya before pa nung ano, dahil before pa magka-crisis ng ano, gasolina, because para siyang Siargao of Luzon. Yung pala, Raiso. Bubuk na po ako dyan, Ma'am Mary. Ang ganda kasi po nung ilog talaga, tsaka ang dagat po sa Quezon. Maganda po dagat sa Diyan ka na Quezon. lang, Raisa. Dito na lang ako sa Holy Week. Dahil try nyo rin sa Sakto Arime, ngayon. maganda rin. Sa Arime? Dito na lang. Hindi, tanong ko lang po, ngayon ba fully book kayo? Last summer to eh. May hindi po, hindi kagaya Gusto po. nyo bigyan ko kayong customer? What? Hindi po, anong ginagawa ninyo? Kagaya niyan, minsan meron talagang patay na buwan o hindi season ng pag-swimming. Paano po yun? May mga tao tayong sinesweldoan. Yun po, pumapasok pa rin po sila. May times po na Ba't pinapapasok mo pa? Wala nag-create naman po kami ng product kasi nga po, di ba, kailangan po, kumbaga, may ano sila, may trabaho sila. So, nagbabalot kami ng tuyo or gumagawa, yung niluluto namin yung mga alamang. May alamang sa swimming pool? Hindi po. Ano? So, kumbaga, para may pasok po sila, gagawa ka ng product na pwedeng Pang ano po? relievo. Yes ganun. po. Para mai-ship nyo. So, madami po talagang paraan. So marami tayong choices talaga at options. Mary, kailangan mo ba ng receptionist?
Meron ako ibibigay sa'yo. Libre lang. Meron. Mandomeng, Uy! pakita mo nga ang pag-welcome sa... Natin sa Papida. Isang kapitid. Tita! Natural yan, natural. yan. Sorry. Oh, sige. Okay. Oh, welcome. Welcome, Balay ng Itay Swimming Resort. Swimming resort. Pwede Pag dito ka, my forever. Welcome, Balay ng Itay Swimming Pool. Huwag na. Hindi. Tanggap po ba, ma'am? Huwag na. Basado po? Parang hindi ko sure kung Delikado tayo dyan. Loko ka, Dumi. Pinahiya mo si Bossing. Baka yung resort mo matulad doon sa may forever resort eh. Walang tao eh. Salamat, Miss Mary, sa pagpunta. And good luck. Balay ng Sa Itay. resort. Thank you, Mary. Hoy, Blessy and Max. Kayo ang magtutuos dito sa next round. Good luck sa inyo. Ito na, simulan na natin ang round 3. Hulaan ulit kayong secret agent. Tower Cards, pasok. Si Noda ay isang miniaturist at siya ay nanalo ng Creative Genius in Miniature Art sa Asian Pillars Award. Ooh, miniaturist. Ate Blessy, kayo po ang mauuna. Sa tingin niyo po, ilang taon na si Noda? 43. 43, final answer? Final po, final. Okay, 43. Ikaw, Max. Kumain ka na? Opo. Oh, okay. Baka hindi pa eh. Pakakainin ka ni Jose. Halika. Yan sa tingin mo ang age ni Noda. Noda. 36. Bakit? Yung damitan po niya parang pang-millennial. Parang millennial. Ha? Skinny jeans. Tapos yung sapatos. Ayos tama. Yes. 36. 36. Pag ganyan ang mga bihis eh. 36 yan. Trentahin nga, gayakan. Final answer? 36. 36. Sabi ni Max. For round 3, bossing, we have 43 and 36. Ayun na nga. Overage, ang hula nyo pareho. So, tandaan nyo ha. 36, overage. Masyado kayong judgmental Oo na nga, dalawa. masyadong matanda. Kay Noda. Ulit-ulit tayo. Ulit. Miss Blessy. Blessy. Overage po yung 43 and 36. So, bababa ka na nga. 33. 33. Final answer? 33. Miss Blessy naman! Miss Blessy naman, inaantay na nila yung by forever! Dali! Anong 33? 33 final answer. Final answer, 33. Ikaw, Max, kumain ka na talaga, ha? Kumain na po. Okay. Oo, ano nang hula mo ngayon? Wait. Overage yung 36, ha? 30. 30. Final? Final. 30 raw. Sa pangalawang pagkakataon, we have 33 and 30 for round 2. 3. Hintay ko yung... wala na. Okay. Ang pinakamalapit na hula na hindi overage ang papasok sa next round. Alamin natin if the age is right. Sino kaya mga ka-jackpot? Alamin natin. Noda. Age reveal. 30, 33. Si Noda ay... 35. No, babalik yan. Babalik. 32. Sumobra ka, Miss Blessy! Max, congratulations! Ikaw ang may chance mag-uwi pa premyo sa Jackpot Round. Thank you for joining, Miss Blessy. Salamat po! Yes! Relax na muna, ha? Relax ka. Dahil ko may chance mag-uwi ng premyo mamaya-maya lang. Ayan. Bossing, ang lupit. Ang lupit ng ginagawa na to si Noda. Mga miniature. Miniaturist. Thank you. Gumagawa ng mga miniatures. Pero dati kang tattoo artist. Yes po. Sige, bago tayo magtanungan,
baka pwede natin pakita ano ba ang ibig sabihin ng mga minute pa ng ginagawa ng miniaturist. Meron kasi tayong pic photos, bossing eh. Ayan siya, oh. Wow, ang galing. Teka, bahay ba ni Mang Kevin to? Ito po. Hindi, gawa-gawa niya. Di ba parang Nasa gitna. sa Humalong Dariles? Tama, no? Bahay ni Mang Kevin. Ang galing, oh. May pader-pader pa, oh. Bro, you're a miniaturist. Tapos yung ginagawa mo, usually kasi yung mga miniature, yung mga mamalan, di ba? Yung mga Christmas village. Oo. Di ba? Pero Yung ito... iba naman sa diorama. Oo. Ito ay, talagang, kumbaga, sa Pilipinas talaga matatagpuan. Yes, Philippine concept po siya. Oo. Actually, ginawa ko lang po siya during the pandemic. Gaya po ng sabi nyo, as a full-time tattoo artist before, bago ako mag-create ng mga miniature. So, pumasok yung pandemic eh. So, lahat naman po tayo nawala ng pagkakakitaan, especially po as a tattoo artist. So, yun nga, tinamaan tayo ng depression during the lockdown. So, ang nasa isip ko lang nung mga panahon na yun na parang ang sarap maging bata ulit. Yung Yan. batang walang iniisip, walang problema. So, doon ko naisip na gusto Gumawa ko... ng bahay-bahay. Yes po, na related doon sa mga bahay na kinalakihan ko nung bata ako. Right. Yung materials mo, kasi syempre, mga yero, yung mga pati materials, ginagaya mo. Pag metal, kailangan metal. Yes, metal po. Actually, yung mga yero po, metal po yan. Ito po, mga metal din siya. So, nag-start po ako since siyempre pandemic, no? Wala naman po akong naiipon na pera noon. Ginawa ko po siya from 100% recycled materials. Mga retaso rin. Retaso po nung pandemic. And then, bro, sabi mo, nawalan ka ng livelihood because you are a tattoo artist. Yes, yes po. Bawal ang physical contact. Oo. Ito ba, did it translate to work for you? Naging trabaho mo rin to or libangan at art mo na lang ito? Actually, gaya nga nasabi ko muna, kumbaga parang naglalakad lang ako tapos natisod ako tapos pumasok ako sa maliit na mundo ng miniature. Out of nowhere, hindi ko namalayan na eto na pala yung magbibigay sa akin ng pangangailangan ko, yung pangarap ko. Nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay gamit yung mga miniature. Ganito rin po kaliit yun. Totoo na. Ito na yung actual Rai na gawa niya, Rai. Saan ka naman nakakuha ng ganyang bubong na maliit? Actually, ito po mga metal sheet po siya na flat. Mano-mano ko po siyang kinokorba. Tapos pinipinturahan ko po siya na para magmukhang rusty look. Wow! Ganda. Galing ah. Ito na yung actual na gawa niya, oh. Ayan. So, okay. So, a work like this, Noda, how long does it actually take you to complete it? Actually, From scratch? Opo. Hindi po ako nagtatrabaho na continuous eh. Ang nangyayari po kasi, meron akong mga line-up na mga trabaho. Halimbawa, ito po, kailangan ko po siyang gawin ng 5 times a month, ganyan. Okay. Kaya ito po, sa liit niya na yan, umabot po siya ng almost 2 years Almost 2 in the years. making. Almost 2 Pero years. hindi po siya everyday. Siguro sa isang buwan, 5 beses ko lang po siyang gagalawin. Ganun. Kailangan may pa-mood kayo, no? Opo. Pag nasa mood ka. Opo. Pag wala ka sa mood, hindi mo Hindi ko po ma-perfect. siya minamadali. Ang galing, Walang tao sa tindahan. Kayo po yung mga tao niyan dyan. Kumbaga kayo yung mag-iisip na kayo yung nasa loob ng bahay. Galing. Noda, you mentioned dito mo na kinukuha yung pangangailangan mo. Ka-ellipse, no? Paano tong artwork na ito? Paano pinipresyohan ito? Is it the amount of time that you spent, the effort, or ano to, yung mismong client mo ang nagbibigay ng presyo? Actually, nag-start po ako nung sabi ko may mga kumukuha na sa akin ng mga artwork. And tumagal, sinabi ko sa sarili ko na yung mga artwork na to, gaya na sabi ko, based sa sarili kong istorya to. Hindi naman siya isang bagay lang. Dinededicate ko yung sarili ko na ako to Hindi ko siya pwedeng ibenta ng mura dahil ako po to. Correct. Kaya yung mga artwork ko po medyo May value may talaga. kamahalan po talaga. May value. And if you don't mind us knowing, no, just an idea, kahit wag na yung mismong yan, no, Apo. yung range ng iyong artworks, magkano yan? Nasa 6 digits po pataas. 6 digits pataas. And it's commissioned work. So, commissioned work siya o yung... Actually, yung mga collectors ko po kasi, like for example, may kumontak po sa akin. Noda, ganyan-ganyan, meron ka bang available dyan? Kadalasan po, wala po talaga. Noda, gawa mo ako kung anong gusto mong gawin. Yun lang po madalas. Wala po silang binibigay na picture. Kung ano yung Talaga trip mo. Kung anong trip kong gawin, yun na po yung kukunin nila. Noda, yung ganito, nasa magkano to? Ito po nasa 350 po. 350? Apo. Kaya mo ba yan, Pao?
tumira dito? May reklamo si Paolo. 3 pares kasi ng tsinelas yan. Yung yellow, walang partner. Ma'am Alan, alam ko na, ayun yung isa, oh. Nasa bubong. Sa bubong! Istorya! Pag nakita nyo nung malapitan yung mga tsinelas, ang cute. Teka, yung paso. Ma'am Alan, sorry pansariling tanong ko na to. Halimbawa, may nag-commission sa'yo ng sarili nilang bahay. Yes, actually meron naman pong mga ganon. Pero isang beses pa lang po nangyari. Isang beses pa lang. beses. Pag ganun, pinapakita sa'yo, ano yun? Pinupuntahan ko po siya actual. Ah, Na yung lumang bahay nila. Actually, yung client ko po noon, galing din po sila sa ganyang bahay. Actually, inuupa lang po nila ngayon. Multi-millionaire na siya. Wow. So, gusto niya na, Noda, gawan mo ko. Punta ka dito sa bahay namin, dating inuupahan namin. Gusto niya I-visit mo maalala. isa. Gusto ko meron akong display sa office ko na yan para ala-ala ko kung saan ako nanggaling para hindi ako maligaw. ang galing. Pare, developer ka pala, no? Ang dami mong bahay na nagawa. Opo, parang Last question. Pinakamahal mong nagawa? nasa 7 digits po. 7 digits, Ma'am Alan. Million na. Million po, million. Oh. Alan Kay, pwede bang hindi na last? May isang patanong Sige. ka ba? Isa pa. Gumagawa di kayo resort? May nagawa ka na bang May ganun? naisip ka, no? Hindi, puro luma eh. Wala pa po. Puro luma Wala eh. pa. Pero meron na akong meron na po akong mga nagawang mga buildings, gano'n, pero hindi po kadalasan. Kumbaga, eto po More kasi on yung kanak. ganito, no? Yan po yung, kumbaga, style ko sa art. Pag umulan ba, tumutulo ito sa loob? Kasi may butas. May butas po eh. Oh, yun na, oh. Okay, happy? At bossing, meron tayong demo ng video na gawa ni Noda. Kung paano niya ginagawa. Oo, baka pwede nating masilip to, Patingin. Dabarkads. Ako, si Noda Muñoz, isang ordinaryong Pilipino kapangpangan. Meron akong mga nalikang obra maestra na nagsimula noong mga panahon ng pandemya. Sibika ang akin naging salamin upang makalikha ng isang sining. 5 taon na ang lumipas nung nalikha ko ang aking kauna-unahang obra maestra. Wala ito sa linya ng mga pangarap ko. Wala akong personal na ambisyon at kondisyon para sa sining na ito. Bigla na lang siya pumasok sa imahinasyon ko. Ano yung unang-una mong ginawa? Yung pong tinawag ko na bahay ni Juan. Bahay ni Bahay Juan. ni Juan. May picture ka nun? Hindi ko lang po alam kung merong picture dito. Pakikuha nga, tapos balikan mo. Uwi mo na siya Pampanga. Noda, how can we get in touch with you? May social media, ano ka ba? Page? Yes po. Bali, meron po ako mga social media ko like Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Noda Muñoz po. Noda Muñoz. Doon ko po sinashare yung mga napi-finish kong artwork. Thank you very much, Noda Muñoz, and best Thank you. wishes sa iyong practice. Sana may marami ka pang mga obra salamat. magawa. Saan galing yung Noda? Bali, Noda po, naging nickname ko siya nung elementary ako. Pero my true name is Jason Muñoz. Si Noda, isa siyang karakter sa Goku-sen. Yung parang bad boy na parang bad boy daw ako nun. Kaya yun, dinitbit ko lang hanggang paglaki ko. Okay. Pero malungkot lang, 40s na pala yung tsura ko. Sige, salamat, Noda. Thank you. Thank you, Noda. Galing. Kahit mo yun. Kaya mo yun? Buti naman. Ay. Max! Good luck sa'yo, Max. Ito na, simulan na natin ang jackpot round. May mga kasama pa rin tayong mga secret agents. Mamaya, makikilala mo sila. Pero para sa iyong papremyo, Max, ito muna ang magbibigay sa'yo ng swerte ang ating mga party guests. Ay, nandiyan si Karen, si Tash, si Miles, si Jose, si Wally, si Paulo. Pili ka ng isa. Si Miles. Si Miles. Tignan natin kung magkano pwede mo mapremyo kay Miles. 25,000 pesos. 25,000. Ingatan mo yung 25,000 mo, Max. Good luck. Para sa jackpot round, Max, ito na ang mga secret agents. Si Christina is a professional singer. Yes. And isa rin siyang project manager. Nanalo siyang champion ng archery sa Private Schools Athletic Association nung siya ay college. Wow. Ooh, big time. Next, secret agents. Si Rochelle naman ay isang dancer ng boogie at cha-cha noong high school. At si Derek Ramsey ang kanyang celebrity crush ngayon. Next, si Adelan naman ay isang registered midwife and volunteer responder. At pampalipas oras niya ang manood ng Korean series na The Trauma Code, Heroes on Call. Max, dito sa jackpot round.
For 25,000 pesos, ang kailangan mo lang hulaan kung sino sa kanila ang 41 years old na kaedad ng ating resort owner na si Mary Ann. 41, kaedad ni Mary. Si Christina kaya? Mas tingin mo, pwede? Tingnan mo, Actually, Baka Wala pwede pa. naman si... Gusto mo na Wala sumagot? pa. Okay. Kumain ka na. Kumain na. Pwede rin si Rochelle. Pwede 41, no? Pwede. Oh, baka naman si Adelet. Oh, ito na. Sino ang 41, kaedad ni Mary? Pag-isipan mo na kung sino nga final pick mo. Sinong 41 years old? Ate Rachel. Si Rochelle talaga. Final answer. Final, yes. Final answer daw. Alamin natin ang age ni Adelet. Adelet? 42! Uy, overage ang isa. Sayang, ha? Muntik na. Adelet ay registered midwife. Ilang years na po kayong midwife? 24 years 24 years. 24 years. Ilang years nyo na pong inaral yung ganong steps niyo? Kanina lang po. Ay, Kanina lang. Galing mo naman. Salamat. Ako buwan yan. Adelet. Hindi po. Sigurado ka na ba kay Rochelle? Nandiyan pa si Christina. Pwede ka pa magpalit kung magbabago ka ng isip. Final. Sino na final mo, Max? Parang nauuhaw na. Si Or Rachel. Rochelle? Rochelle Final talaga. Stick. Okay. For 25,000, 41 ba si Rochelle? Age reveal. Yay! Hindi nagpalit. Dapat nagpalit ka. 46 na si Rochelle. 46 pala. Hi, Ate Rachel, akin na po ito. Ikaw naman, Rochelle. Ano pong pinagkakabalahan niyo sa Yes, buhay? pinagkakabalahan. Pinagkakabisihan. Housewife pa. Housewife. Housewife? Ilan po ang inyong mga anak? Dalawa po. The left and the right. Salamat po. Thank you. Sito pala si Miss Christina. Christina. Ang ating professional dancer. Ay, archery pala. Singer. Singer. Archery pala. Siri, hanggang ngayon po. Panain ka. Medyo po, pero parang libangan na lang. Dati po nagko-compete kayo sa... Opo, sa Prisa po, sa Ateneo Dinaga. Galing. Nanalo po Ateneo kayo. Dinaga. Bicolana Opo. ka? Champion po ako lagi. Bicolana po ako. Sino pong iniisip niyong nasa target? Nasa target. Ikaw. Sino pong nasa target yung talagang nabubullseye nyo? Wala lang po. Gusto lang po namin na lagi kaming mag-gold. Yeah, syempre, dapat laging panalo. Congratulations Congrats. Hirap yun, no? Thank you po. Max, tatanggap ka pa rin naman ng 5,000. May pangkain ka na ba? Yes! Thank you, Congrats, bossing. Max. Thank you, Bulaga. Thank you, Max. Congratulations, Max! Sorry. At maraming salamat din sa mga secret agents na nakasama natin ngayon. Ang pagising natin sa araw-araw ay maaaring hindi forever, pero ang ating pagmamahal na ibinibigay at kabutihang ginagawa sa iba, yan ay forever na tatak sa mga taong malalapit at nakakasalumuha natin. Pagmamahal at kabutihang na ipapasa pa sa iba. Right, bossing. Bukas pa mga Tabercats, makikichika at matututo pa tayo sa new set of secret agents sa The Age is Right!